Makasaysayang araw po, it's showtime! Nitong nakaraang taon, November 4, 2014, isang mangangalakal na Pilipino na si Mel Velarde ang nakabili ng isang piraso ng papel. Isang lumang mapa sa Sotheby's Auction House sa London sa halagang 12 million pesos. Napakamahal naman ng papel na yan. Ano ba ang halaga niyan? Ang dokumento na kanyang binili ay ang mapang Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas na ipinagawa at nilimbag ni Padre Pedro Murillo Velarde S.J. noong 1734. Mahal siya sapagkat ito lang naman ang pinakaunang mapang siyentipiko ng buong kapuluang Pilipinas. Bago ang 1734, mayroon ng mapa ang Pilipinas mula sa iba't ibang mga dayuhang tao, subalit hindi pa nila nakukuha ng tumpak halimbawa ang mga hugis ng mga isla. Mayroon pa nga na tagilid ang pagkakalimbag. Produkto ng 2 siglong paggawa ng mga mapa ukol sa Pilipinas bago nito, ang mapang Murillo Velarde ay halos tumpak mula sa mga detalye ng mga bundok at mga hugis ng pulo. Ito ay sa panahon na wala pang eroplano at Google Earth. Tinatansya lamang nila batay sa kanilang mga paglalakbay sa lupa at sa karagatan. Ayon kay Nick Joaquin, ito ang mother of Philippine maps. Kaya naman, itinuring itong tanteng mapa sa kasaysayan ng Pilipinas. Malaki ang mapa na may sukat na 1.12 by 1.20 meters at ipinagawa ni Murillo Velarde sa itinuturing na pinakaunang Indio na tagapagpagawa ng mapa na si Nicolas de la Cruz Bagay. Noon ang Pilipinas ay bahagi ng Imperyong Espanyol, kaya makikita sa mapa ang coat of arms ng Espanya. Ayon rin sa historiador na si Ambeth Ocampo, mapatutunayan sa mapa na lahat ng pangunahing mga bayan sa Pilipinas ay nasa tabing ilog at dagat na nagpapakita ng ating kulturang maritima. Dekoratibo ang mapa, may mga anghel na nagtuturumpeta at isang drawing na nagpapakita na noong daw tumungo ang Jesuitang si St. Francis Xavier sa Mindanao. Nawala niya ang kanyang krusipiho, subalit naibalik ito ng isang higanteng alimango. Nasa gilid ang iba pang mapa na ginawa ni Bagay, tulad ng mapa ng Maynila. At ang mga guhit ukol sa mga pamumuhay ng ating mga ninuno, mga lumad at mga sangle o Chino na ipinaguhit sa Indio na si Francisco Suarez. Ayon kay Murillo Velarde, Filipinos are extremely capable in any handicraft. I have seen paintings, drawings, and maps from native Filipino pens more beautiful, neater, and handsomer than those taken from Paris. Mayroong mga mas maliliit na kopya muling inilatahala noong 1744 at 1760. Ngunit, ang pinakamahalaga sa ating unang mapa na ito, mapatutunayan na bahagi na ng teritoryo ng Pilipinas ang mga isla na tinawag na Panakot, na kilala ngayon bilang Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, o Panatag Shoal. Makikita rin sa mapa ang mga maliliit na isla na malapit sa Palawan ay bahagi na ng Pilipinas sa taong 1734 pa lamang. Kung gayon, hindi totoo ang historical claim ng pamahalaang China na ang mga inaagaw nilang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay sa kanila na mula pa noong panahon ng mga emperador. Ang kanilang dash line ay isang 9-dash line. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Shout Out.